bakit dapat kang iboto sa Senado? Dapat ako at ang mga katulad ko na galing sa sektor ng ating lipunan, mga sektor, dahil kami ay tuloy-tuloy nakikipaglaban para sa interes ng mga manggagawa at ng mamayan, may eleksyon o wala. Pangalawa, ang bitbit namin ay hindi pangako, kundi ang bitbit namin ay laban namin. Hindi kami nangangako. Kami ay, yung aming sinasabi ay matagal na namin ipinaglalaban. Matagal na namin ipinaglalaban na dapat ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya ay kapantay ng sa Metro Manila. Matagal na namin ipinaglalaban na dapat magkaroon ng sapat na trabaho sa ating bansa. Matagal na namin inilalaban na dapat ay taas ang sahod ng mga manggagawa. Matagal na namin inilalaban na dapat magkaroon ng price cap sa presyo ng mga produktong essential sa mga manggagawa. Matagal na namin inilalaban na dapat mabuwag ang political dynasty. Matagal na namin inilalaban na dapat matigil ang korupsyon sa ating bansa. Matagal na namin ilalaban na dapat proteksyonan ang mga kababaihan, proteksyonan ang ating kalikasan. Dahil nanganganib na yung ating environment dahil sa pagwaldas ng mga malaking korporasyon sa pagmimina at pagbubungkal ng lupa, pamumutol ng puno. Kaya yun yung aming sinasabi sa ating mamayan. Hindi pangako ang aming agenda. Ito ay laban namin. Kaya ulitin ko lang, Maricel, panahon na ito, yung election 2025, ay gamitin natin para sa pagbabago. Para sa pagbabago. Minsan lang ito every 3 years. Gamitin natin ito sa pagbabago at hindi sa panandaliang benepisyo. Dahil sa susunod na mga 3 taon o 6 na taon, ang magtatakda niyan ng ating buhay ulit ay kung anong klaseng mga politiko ang ipupwesto natin sa ating gobyerno. At kung yung mga dati pa rin, ano ang aasahang pagbabago ng ating mga mamayan. Kaya ang aming panawagan, mga lider ng sektor, lalo na, dapat ay manggagawa naman.